Sila pala ang mga asong nabuhay 10,000 years ago. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga aso ay isa sa mga kinakatakutan ng karamihan. Itsura pa lang nito ay talaga namang nakakatakot na. Pero meron din namang mga cute na ginagawa nating mga pet sa ating kanya-kanyang mga bahay. Pero lingid sa iyong kaalaman ay merong mga nabuhay na aso noon na talaga namang nakakatakot at hindi mo gugustuhin talagang alagaan. Sino-sino ba sila? At yan ang ating aalamin. Ang Amphicyonidae o mas bantog bilang bear dog ay isa sa mga asong merong nakakatakot na katangian. Dahil siya ay may habang 2.5 meters at ito'y may bigat na 500 kilograms o katumbas na ito ng 1,100 pounds o kalahating tonelada. Sobrang nakakatakot ng ganitong uri ng aso. Ang katawan ng mga asong ito ay mas malaki pa sa ulo ng isang bear. At meron din itong malaking bibig at kaya nga nilang hilahin ang mga buto ng malalaking mga hayop. At buti na nga lang talaga wala na sila ngayon sa ating panahon. Kundi gagawin lang tayong chicha ng mga ito. Nawala ang mga bear dogs sa ating mundo 9 million years ago na po nakakalipas bago pa dumating ang mga Homo sapiens. At ngayon pagkatapos dyan tumungo naman tayo sa mga direwolf. Ibinilang ito ng mga scientifico sa canine family. Hindi lamang dahil sa katalinuhan, kundi pati na nga rin sa buo niyang katangian. May haba itong 2 meters o 6.5 feet at may timbang naman siyang umaabot ng 70 kilograms o 155 pounds. Hindi ito gaanong mabilis sa pagtakbo di tulad ng mga asong lobo sa panahon ngayon. At ang malalaki at nagtitikasan nilang mga muscles, kaakibat pa nagtutuldisan nilang mga ngipin ang naging lakas nila para pumatay ng maraming creatures o mga nilalang. At may kakayahan din silang pabagsakin ng mabilisan ang isang mastodon at kahit pa isang uri ng giant sloth. Ang monster na ito ay namatay 16,000 years pa lamang ang nakalipas, kaya ang pagkakaroon nila ng ugnayan sa mga Homo sapiens ay hindi maiiwasan. Oo, tama ka nang iniisip, malamang napaamo ito ng ating mga ninuno. At hindi pa dyan nagtatapos. Dahil kalaunan, lumitaw naman ng traditional gray wolf na nagawang ulit paamuhin ng mga tao mula sa pagiging malulupit nito. Ito'y naging katulad ng mga alaga nating aso sa ating kasalukuyang panahon at hindi makakaila ng pinanggalingan ng ating mga alagang aso ay mga lobo. Pero paano ito nangyari? Maraming naging paliwanag ang mga otoridad tungkol sa mga bagay na ito. Kaugnay nito ang mga tao nung unang panahon daw ay kumukuha ng mga ilang anak ng lobo kung saan-saan. Pinalaki nila ito para gawing katulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagkaroon ng magandang resulta ang ginawa nilang ito. Ang dating nagbabangisang mga lobo ay unti-unti nang naging mapagmahal at masunuring alaga sa kanilang mga amo. Ngunit naman merong ibang opinyon ng isang grupo ng American geneticists patungkol sa mga bagay na ito. Sabi nila hindi raw galing sa mga lobo ang lahi ng mga aso sa ating mundo. Kanilang pinag-aralan ng genomes ng higit sa 1,500 aso mula sa may 161 na magkakaibang lahi. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang panlabas na anyo ng mga aso, ay napatunayan nga ng mga geneticists na mayroon itong pare-parehong genetics. Subalit na nakapagtataka ay walang nakitang malapit na ugnayan ng mga genetic link sa mga sinuring lobo. Ang ganitong kaganapan ay nagbigay ng ideya sa mga scientifico na ang mga hayop na ito'y lumaki na malayo sa isa't isa. So hindi galing ang mga aso sa lobo. Karagdagan pa nga nila, pwede nating sabihin ng mga aso sa ating panahon ay malayong pinsan na nanggaling sa mga ninunong nagbabangisang hayop nung unang panahon. Sa kabilang banda, pinatagpo ang kalansay ng isang matandang aso sa Belgium na nabuhay 31,700 years ago. Ito'y kamukha ng Siberian Husky at may haba ito na halos kasing laki ng isang shepherd at may kaunting malalaking ngipin. At hanggang sa ngayon hindi pa rin alam ng mga tao kung ito ba'y isang labi o bangkay ng musk, oxen, kabayo o di naman kaya isang bangkay ng usa. Sa kabilang banda, marami rin sa mga scholars na naniniwala na hindi lang basta-basta pinapaamo ng mga tao ang mga hayop, kundi sila'y sadyang maamo o malapit na talaga sa mga tao nung simula pa lang. Sa makatuwid sanay na ang mga ganitong uri ng aso na iwagayway ang kanilang mga buntot, ibaba ang kanilang mga tenga na talagang parang maamong-maamo. At ganun pa man 10,000 years ago, tinutulungan na ng mga aso ang mga tao para mangaso at magpastol ng kanilang mga alagang baka. Gayun din ng mga sinaunang tao noon.
Kapag nagpapalahi o nagpaparami sila ng mga alagang aso, ay talagang pinipili nila ang dekalidad ng mga katangian. Halimbawa, nung sinaunang panahon sa Ehipto, ay talagang sinanay at pinalaki ang mga aso na ginagamit sa pangangaso para maging mabilis. Ang taglay nilang bilis ay may malaking tulong para mahuli ang maiilap na gazelle. Ang mga aso sa Rome din ay ginagawa naman bilang mandirigma mula sa pagiging mga ngaso at bantay. Ang mga military dogs na ito ay nakikipagsapalaran laban sa iba't ibang mababangis na hayop sa kagubatan, kung minsan ay nauuwi sa isang masalimuot o madugong labanan. Sa kabilang banda, dahil sa pagbagsak ng Roman Empire, ang mga hayop ay naging malupit at nakakatakot na, kung saan sila na nagpapahirap sa mga tao doon. Dahil sa pangyayaring ito ay nagbunga ng maraming alamat at kwento tungkol sa tinatawag ng mga werewolves. At hindi na nga nakakagulat ng mga sinaunang tuta na ito mula sa mga sinaunang alamat ay magiging kinatawan mula sa lahi o grupo ng Giant Tibetan Mastiff. Ang mga record tungkol sa mga ito ay nagsimula noong 1121 BC. Ang makarating ang aso na ito sa British Isle ay unti-unti na siyang nagbawas ng kanyang makakapal na balahibo at sa kalaunan ay naging pinakakilalang English Mastiff na kung saan ito na ang pinakamalaking lahi ng aso sa ating mundo sa kasalukuyang panahon. Ang taas ng champ na ito ay mula sa tuhod hanggang sa bahagi ng kanyang likod ay kadalasang umaabot ng 90 centimeters o mga 35 inches. Ang sukat na ito ay halos 1 yard at ang bigat din nito ay karaniwang umaabot ng 100 kilograms o 220 pounds. Ngunit ang isang tanyag o kilalang English Mastiff na si Zorba ay nagpamalas din ng kakaibang kakayahan o talento. Ang haba nito ay umaabot ng 2.5 meters o katumbas na rin ng 8.2 feet ang haba. Samantala umaabot naman ng 94 centimeters o 37 inches ang taas nito. Dagdag pa dito, siya rin ay may timbang na umaabot ng 155 kilograms o 343 pounds. Ang record na ito ay hindi pa rin hinihigitan o hindi pa rin nahihigitan hanggang sa ngayon. Sa kabilang banda, bagamat naglalakihan nga silang mga aso, ay di rin ganung humahaba ang kanilang buhay. Oo, ayon kay Dr. Krause, ang isa sa mga kalaban ng ganitong uri ng aso ay ang sakit na cancer. Habang mabilis na lumalaki ang aso, ay ito'y nagdudulot ng mabilis din na pagbuo ng mga hindi karaniwang mga cells dahilan ng cancer. At ngayon, maiba tayo. Gaano ba talaga katalino ang mga alaga nating aso o maging yung mga sinaunang aso? Isang siyentipiko na nanggaling sa Brita Osteus ang nagsagawa ng meta-analysis na nagsuri siya ng 300 na pag-aaral tungkol sa katalinuhan ng mga hayop. At dito na pag-alaman niya na mas maraming gawain ng mas magaling pa na nagagawa ng mga hyena, raccoon at dolphin kumpara sa ginagawa ng ating mga alagang aso. Pero bagamat mas maraming nagagawang kakaiba ang ibang mga hayop, ay mas the best pa rin talaga ang mga aso. Dahil nga naman nakasanayan na natin silang alagaan, tawaging mga bantay sa ating mga bahay. At talaga namang napakatapat nila sa kanilang mga amo at napakasweet din kahit papano. Kaya naman ngayon ikaw, kung meron kang alagang aso, anong aso ito at paano mo ito inaalagaan? Komento mo naman sa comment section yan para malaman din namin.